Amen. Ayan, bago ako magsimula talaga, samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po'y manalangin po muna. Hallelujah, O Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the name of Jesus. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon. Lord, bless our hearts, Panginoon, to receive your message, O God. Lord, we are praying, Panginoon, to anoint your message, Lord, to anoint this moment, Panginoon, Lord Jesus, na maranasan ka namin, Panginoon, sa inyong mensahe, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na humble my heart, Panginoon, and pakagamitin niyo lamang po ako, Panginoon, Lord, to deliver your message, Panginoon. Lord, I pray na ang bawat isa dito, even doon sa mga nanonood sa live stream, Panginoon, patuloy na maranasan, Panginoon, ang inyong pagbabala, Panginoon, sa pamamagitan ng mensaheng ito, Lord. Patuloy na pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan, Panginoon, sa mga oras na ito at sa lahat ng mga panahon, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, salamat po sa Panginoon. Grabe na bless ako dun sa testimony ni Nanay Mildred. Talaga naman na iba yung nagagawa ng Panginoon sa buhay natin kapag binigay natin or tayo lumapit sa Panginoon, merong turn around, may nangyayaring kakaiba, may nangyayaring maganda sa buhay natin. And salamat po sa Lord sa mga blessings na ibinibigay niya sa atin. At ngayong gabi naman po ay makakapakinig tayo muli ng salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, gusto ko munang tanungin ang bawat isa. How's your heart today? Ayan, kamusta ang puso mo ngayong araw? Feeling excited? Feeling blessed? Feeling lonely? Parang yung sa Facebook post. Sino dito mahilig mag-post sa Facebook? Diba meron doon na I'm feeling ganito, I'm feeling ganyan. So ngayon ang tanong ko, anong pakiramdam mo ngayon? Anong Ngayon po, I'm feeling tired. Honestly, medyo pagod po. Pagod lang po ako. Pero naalala ko yung mensahe kaninang umaga, no? Sabi doon sa message, do not focus on your weaknesses. Sabi po doon, whenever you are weak, the Lord is strong. Amen? Napakaganda po rin ng mensahe kaninang umaga. Kung mapapanood po natin iyon sa replay ng CFICC Korea, pwede po natin ulit iyon panoorin dahil maraming blessing po sa mensahe ng ating Panginoon. And balik po tayo doon, no? How's your heart today? Ayan, na-remind po ako noon nung mga panahon na ako ay nagpo-post. Ngayon po kasi medyo siguro dahil sa edad ko, hindi na masyado nagpo-post dahil basta hindi na ako bata, ganon, pakaramdam, hindi na ako mahilig mag-post. Pero dati po, meron akong old account. Tapos may time na binibisita ko yung old account ko na yon. Siguro, naging account ko siya nung bandang college ako. Tapos tinitignan ko yung mga post ko doon. Pinapakita ko din kay Sam. Sabi ko, tignan mo yung mga post ko. May nakalagay doon, I'm feeling nagugutom. I want nuggets. Ano ba yun? I'm feeling lonely. Meron pa ako doon, nakakaasar. Mga ganong post. Kakatawa yung mga post ko ng mga panahong ayun. Lahat ng nararamdaman ko, pinopost ko sa Facebook. Lahat ng, minsan galit, feeling angry, feeling happy. I'm feeling happy. May magandang nangyari. Ganun po yung mga na-remind sa akin. No? Kaya siguro ako nagpalit ng account. Kasi parang masyadong yung account na yun, puro feeling lang. Pero ganun pa man, ano man yung nararamdaman natin ngayon, no? Ano man status ng puso natin ngayon, always remember that God loves us. Mahal tayo ng Panginoon. Ayan, lagi natin pong pag-iingatan yung ating mga puso. Ano po? Kasi sabi din po doon sa Proverbs 4:23, sabi po doon, above all else, guard your heart. For everything you do, yun yung mararanasan nila sa'yo. So kung feeling angry ka, masama, hindi maganda yung mood mo ngayong araw na to, yun yung mararanasan ng kausap mo. Kahit na itago mo siya minsan, di ba? Parang lalabas siya kasi in-entertain mo yung angry, yung hindi magandang feeling. Pag feeling happy ka naman, uy, ang saya nito, ang sarap makapag-usap, parang ang saya-saya lang. Yun yung nagpo-flow kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung inaalaw natin sa mga puso natin. Ayan, at dun po papasok yung topic, no, ng gabing ito. Pero, bago po natin simulan ang mensahe ngayong araw, sino dito yung mahilig mag-add to cart? Sino dito yung may kupang,
may Temu, merong Shopee, Lazada sa Pilipinas. Sino dito yung mahilig mag-add to cart? Hanggang add to cart lang. Ang question ko ngayon, ano yung last item na in-add to cart natin? Ano kaya yung last na nilagay natin sa cart natin or last na binili natin? The question is, importante ba siya? Isa ba itong pangangailangan o isa ba itong, ay gusto ko to, parang wants ko lang to or need ko talaga to? That's the question, ano po. Kasi po yun po yung topic natin ngayon. Ang topic po natin is, will focus sa ating puso, which is add to heart. Ano naman po yung mga ina-add natin sa mga puso natin? Tulad ng mga emotions kanina, are you feeling happy? Are you feeling angry? Feeling sad? Ayun ba yung ina-add natin sa puso natin? Kung kanina nag-a-add to cart tayo ng mga items, mga gusto nating ipamili, ngayon naman po ay tignan natin ano yung ina-add natin sa puso natin. Ano po? Kasi napaka-importante din po no, kung ano yung nilalagay natin doon sa puso natin. Dapat maging aware tayo. Parang sa pag-shopping lang din natin, dapat aware tayo. Baka kasi add lang tayo ng add, tapos zero na pala yung bank account natin. Kaka-add to heart natin. So maging aware tayo. Ganon din sa puso natin. Maging aware tayo kung ano yung i-add natin sa puso natin. Kasi anong sabi doon sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Ayan. The heart is deceitful above all things and beyond pure. Who can understand it? Oh, sabi po doon, ang puso ay mapanlinlang, deceitful sa lahat ng bagay. Pero sino sa inyo nakakaalala ng salita na, kung ano ang nasa puso mo, sundin. Merong step yung nasa likod, Sabi po doon, no, kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Kasi sabi nila, pag tinitibok ng puso mo yun, parang tama siya, di ba? So, sabi nila, pag ano yung nasa puso mo, sundin mo, gawin mo, pero hindi pala tama yun. Kasi hindi lahat ng nasa puso mo tama. Feeling ko siya na. Tumitibok yung puso ko sa kanya, baka siya na, Lord. Feeling ko siya na yung right one. Ay, may nag-react sa likod, Sino yon? Feeling ko siya na kasi pag nakikita ko siya, parang humihinto yung mundo ko. Baka siya na nga. Pero tandaan natin, the heart is deceitful. Mapanlin lang. Hindi tayo sigurado kung tama yung nasa puso natin. Or baka, infatuation lang. Ano ba Tagalog ng infatuation? Yung parang, nahumaling ka lang dun sa tao or nahumaling ka lang sa sitwasyon. Pero hindi pala siya tama. Ano po? Kaya mag-ingat tayo kung ano yung nararamdaman natin. Lagi nating isipin, ito ba ay tama? Ito ba ay nakalulugod sa Panginoon? Ito ba ay makakabuti sa akin, itong nararamdaman ko na ito? Minsan kasi, pakiramdam talaga natin, tama okay to parang nasa ayos naman lahat. Pero be careful pa din. Kailangan pa din nating mag-consult sa ating Panginoon. At ngayon naman po, i-topic natin kung ano yung mga dapat nating iwasan. Mayroon tayong mga dapat iwasan sa ating mga puso. Speaking of puso, ayan, dyan naman po papasok yung acronym. Naglagay tayo ng acronym sa puso. Ano yung mga dapat nating iwasan? Una, yung pride. Pagiging prideful. Having a prideful heart. Ayan. Sabi doon sa Proverbs 29 verse 23, one's pride will bring him low, but who is lowly in spirit will obtain honor. Naman tayo, what's in your heart, no? Anong feeling mo? Naalala ko po nung before, may post ako, sobrang siguro 6 years ago pa po yon. Nakalagay po doon, no? Bata ako na, kinder siguro ako noon, tas ang sungit ng ganyan ko, nakaganyan ako sa picture. Tas ang caption ko doon, dating mataray, masungit na ngayon. Yun yung post ko, tapos parang naalala ko pa noon, pagka nakilala nila ako, sasabihin ko, mataray ako, masungit ako, ganon. And then parang proud pa ako. Mataray ako masungit ako And you know what? Later, I realized, nakakahiya sa Panginoon. Di ba meron tayong ganon na feeling na, eto yung ugali ko, eto ako Alam mo yung pride, proud ka pa? Parang gusto kong balikan yung dating ako. Girl, proud ka pa?
mataray ka, masungit ka, proud ka pa. Parang gusto ko rin sabihan ng ganon. Pero salamat sa Panginoon no, na in process, talagang binabago tayo ng Panginoon. Hindi po ako perpekto. Hindi po ako, porket nakatayo dito, ay, holy yan. Hindi po. May pagkakamali din po. Ako din po ay tao, may weaknesses din po ako, may mga kahinaan din po ako. Pero salamat sa Panginoon, ulitin ko po yung sinabi kanina sa mensahe kaninang umaga, whenever you are weak, He is strong. But we should be able to surrender our hearts. Ibigay natin sa Panginoon. Tanggalin natin yung prideful heart natin kasi sisira to sa atin eh. Sisira to sa pagiging Kristiyano natin. Alam niyo po yan. And yun, salamat sa Panginoon na tinulungan niya ako sa prosesong ito na matanggal yung mga ganong nararamdaman. Pagiging proud, pagiging pride, na parang ayaw magpakumbaba ba? Yung masyado pang prideful. Praise the Lord sa kanyang salita. At ngayon naman po yung next, ito po ay prideful heart. Next naman po tayo. Anong sabi doon? Unforgiving heart. Sino dito yung mga may hindi pa pinapatawad? May unforgiving heart. Sabi po doon sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, sabi sa una, our Father will forgive us. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So the question is, pinatawad na ba natin yung mga nagkasala sa atin? Or the other way, nakahingi na ba tayo ng tawad dun sa mga nagkasala tayo? Kasi sabi dun, kung walang pagpapatawad na inaibigay, our Father will also not forgive us. And that's the sad thing, the sad truth, na kapag tayo ay naging pride, tulad kanina ng pride, yung proud pa tayo, hindi tayo nagpapatawad, our Father will also not forgive us. So we should get rid of this. Sabi dyan, to have a healthy heart, get rid of this unforgiving heart. I remember yung turo ni Pastor Christian. Salamat sa Panginoon, the power of forgiveness. Napaka-powerful ng mensahe na yun. Kahit ilang beses pa natin siyang ulit-ulitin, iba pa rin yung impact niya. Kahit taon na ang lumipas, ng mga mensahe ng Panginoon, iba pa rin yung impact niya. So, remember this. Get rid of being prideful and unforgiving heart. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. The next one is self-centered heart. Sino dito ang makasarili? Aray. Natatamaan po ako ng mga mensahe ng Panginoon. Kasi parang bawat acronym, bawat verse, may memories sa akin. May Facebook memories ba? Ganon sabi sa Philippians chapter 2 verse 3 to 5. Do nothing from selfish ambition. Ayun, yung first words pa lang doon. Huwag kang gumawa ng mga bagay na pang makasarili lang, pang sarili mo lang, or empty conceit. But with humility of mind, let each of you regard others as more important than yourselves. Sabi doon, mas importante pa yung kapwa mo. Pakita mo doon na i-regard others as more important than yourself. Pero sabi, love yourself. Unahin mo ang sarili mo. Balik tayo sa salita, no? Regard others as more important than yourself. Bakit ganun ang salita? Tuloy natin. Do not look out only for your own personal interest. Wag lang yung mga kagustuhan mo. But also for the interest of others. Sis, anong gusto mo ngayon? Anong gusto mo? Next, mga ganon. Let this attitude be in you as it was also in Christ Jesus. Next, anong gusto mong coffee next week? Mga ganyan. Sabi doon sa last, let this attitude be in you as it was also in Christ Jesus. I remember the moment when Christ Jesus was crucified on the cross. You can see that there na mas importante tayo. Bakit? Diyos na nagpakababa, nagkatawang tao,
pinako sa krus. Hindi niya nainisip yung sarili niya. Pinako siya sa krus. Para saan? Para sa atin. Kasi mas importante tayo. Pinakita niya yung pagmamahal niya sa atin. Let this attitude be in you as it was also in Christ Jesus. Again, hindi siya madali. But with God, napindot ko, sorry. Nanggigil pa yung kamay ko. With God's help and grace and mercy, kaya natin. Process siya. Hindi naman siya overnight. Ay, sinabi ni sis, dapat maging importante yung ibang tao. Sige, kinabukasan, mas importante na yung mga kapitbahay ko. Hindi siya gano'n na pagising mo okay na. Process siya. Kailangan nating makipag-usap sa Panginoon everyday. Lord, help me na turuan mo ko na maging importante yung ibang tao. Magkaroon ako ng compassionate heart. Ayan, isa po sa prayers ko din po yan. To have a compassionate heart. Na makita ko yung pangangailangan ng ibang tao, hindi lang yung pangangailangan ko, yung interest ko lang. Yung pangangailangan din ng ibang tao. Kung paanong sinasagot ng Panginoong Diyos yung mga pangangailangan natin. Nawa tayo din ay magkaroon ng desire na maging pagpapala sa ibang tao. Amen? Ayan, hallelujah. And the last letter sa ating puso. Ano yun? Letter O. Overthinking. Or overthinking that cause us an anxious heart. Sino ditong madaming iniisip? Yung parang lagi masakit yung ulo. Masakit ulo ko, ang dami ko iniisip, girl. Ang dami pumapasok sa isip ko na hindi ko naman iniisip, pero naisip ko. Alam mo yun, parang, nagigets nyo ba ako? Kasi ganun po ako. Ang dami ko iniisip, pero hindi ko siya iniisip, pero ba't ko naiisip? Mga ganun. And sabi dun sa Proverbs 12:25, sabi sa Proverbs 12:25, an anxious heart weighs a man down, but a kind word cheers him up. Ayan yung mga overthinkers daw dito, parang mabigat. Pag lagi kang may iniisip. Inamin ko po, ako po isa sa mga maraming naiisip. No? Hindi po natin maiwasan, ang daming naglalaro sa isipan natin. But the word of God is powerful. Amen? Reading the Bible, praying, whatever comes into your mind, you declare, I rebuke, wala kang space sa utak ko. Wala kang lugar sa isipan ko. Lahat lang ng mga salita ng Panginoon ang i-entertain ko. Believe me, may times na hindi mo may iwasan, may papasok pa din sa isip mo na ayaw mong isipin. Pero, sasabihin mo lang, I rebuke negative thoughts in Jesus' name. Ulit-ulitin mo lang siya. Yun yung lagi kong ginagamit din kasi ang kaaway, once na nakita niya na, ay, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagpipray, naku, mukhang malawak ang isip nito, malawak akong makakapaglaro. Diyan na-enter ang kaaway. So, kaya meron tayong mga naiisip na hindi dapat natin naiisip. So, ang susi doon, mag-pray, magbasa ng Bible, and always declare Jesus in our lives. Jesus in our lives. Amen. Ayan. Get rid of this. Ano yung mga yon? Ulitin po natin. Ano po yung mga get rid of this po natin? To have a healthy heart, get rid of this. The prideful heart, unforgiving heart, self-centered heart. Ano pa? Yung overthinking heart. Ayan, alam niyo po sa atin, maraming nagkakasakit ngayon sa puso eh. May mga kilala po ba kayo may sakit sa puso ngayon? Kasi po merong mga inaalaw tayo sa puso natin na hindi dapat, na kailangan natin siyang tanggalin. So to have a healthy heart, tanggalin po natin yung mga bagay na alam natin hindi natin kailangan. Alam natin na magpapabigat lang sa atin, alam natin na toxic lang. Ay, hindi ka welcome sa puso ko, alis ka dyan. Kasi ang welcome lang ay yung mga salita ng Panginoon, yung mga magagandang bagay lang. Yun po ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Ayan. God wants us to learn something from this message na whatever we put in our hearts is really important, lalo na sa pag-grow natin spiritually. Amen? At ngayon naman po, ano naman kaya dapat yung mga dapat nating ilagay sa ating puso? Again, ang topic po natin is add to heart. Ano po yung mga bagay na dapat nating i-add sa ating mga heart? Tignan po natin. Una, humble heart. Sino dito ang mga humble?
Taas ang kamay. Huwag na po kayo mahiya. Sino dito ang humble? Nagulat naman ako. May nagtaas ng kamay. Hambog pala. Ayan, sabi po, naalala ko doon kasi, sabi, kung sino man ang may nagtanong, sino dito ang humble? Once na nagtaas ka doon ng kamay, sinabi mong, ako ay humble. That's the moment you declare you are not humble. Ganun daw po pala yun. Anong sabi po sa 1 Peter chapter 5, verse 6? Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Ayan, ang mga nagpapakumbaba, anong sabi po doon, ay itinataas. Ayan, nawala ang aking PowerPoint. Ayan, bunalik ka na. Example ko po dito yung humility ng ating Panginoon. Jesus' humility. How He washes the feet of His disciples, and so how Jesus came to serve us, not to be served. Kung ano po yung ginawa ng Panginoon, ano po, dumating siya dito, hindi niya sinabing, andito ako, Diyos ako, sambahin niyo ako. Hindi ganun, di ba? Dumating dito ang Panginoong Diyos, at sabi doon sa Bible, hinugasan niya pa yung paa ng mga disciples. Hindi siya dumating dito para siya ay paglingkuran. But dumating siya dito para siya ay maglingkod. But remember, He is God. Diyos siya. God. Pero naglingkod. You can see there a humble heart of Jesus Christ na dapat nating tularan at dapat ding ipagdasal kasi hindi madaling maging humble. Especially when you encounter people who are proud, like mataas ang tingin sa sarili. Mahirap pong makipag-encounter sa mundong ito dahil maraming mga ugali, iba't ibang ugali tayong makakaharap. But the good thing is, God is talking to us how we should manage our hearts, how to pray for our hearts, and how to control our emotions. Amen? Na dapat yung puso natin ay katulad ng sa Panginoon. Hallelujah! Napakaganda ng salita ng ating Panginoon. Doon po tayo sa next. Ang sabi po doon, empty and clean heart. Sabi sa Psalms chapter 51, verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Bakit natin pinagdarasal ang clean heart? Because we all know that yung kaaway, mahilig siyang manghimasok sa puso natin para dumihan. Di ba, hindi naman welcome yung kaaway sa puso natin, pero lagi siyang parang gate crusher ba tawag doon? Gate crusher, lagi siyang pumapasok sa puso natin na hindi naman natin gustong mainis or magalit, pero bigla natin siyang nararamdaman. Parang hindi naman natin gustong maging malungkot, pero may time na nalulungkot tayo. That's why we have to always pray to God, Lord, create in me a clean heart. Pakalinisin mo yung puso ko. Kasi maraming kung ano-anong pumapasok sa puso ko, Lord. I-renew mo yung puso ko, yung espiritu ko, Panginoon. At maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Ganun ang mga panalangin natin. An example ko naman dito, yung si David. When David committed adultery and murder, he knelt down to Jesus and asked God for a pure and clean heart. Prayer pa ni David. Kasi si David, kung maaalala natin ang kwento ni David sa Bible, na merong mga bagay na hindi ka nais-nais na ginawa ang ating David, nakapag-gawin siya ng adultery and murder. Alam niyang mali. Anong ginawa niya? Lumuhod siya sa Panginoon. Lumuhod siya sa Panginoon at sinabi niya doon na, Lord, bigyan mo ko ng malinis at pure and clean heart. Ang kagandahan po, may mga bagay tayo na magagawa sa buhay natin na hindi naman natin sinasadya. Tao lang din naman tayo. But the good news is, God's love is so wide and His forgiveness is always available for us. All we have to do is to kneel down and pray. Genuinely, kailangan natin na taus-pusong magdasal sa Panginoon, ihingi ng tawad yung kung ano man yung nagawa natin. And the Lord is gracious to forgive our sins. Amen? Amen. Purihin ang ating Panginoon. And ang next naman doon, anong sabi po doon sa next? A
active and happy heart. Sino dito mga active and happy ang heart? Ayan, pumalakpak po tayo sa Panginoon, lahat ng may aktibo at masayang puso. Ayan, sabi po sa Proverbs chapter 17, verse 22. A cheerful heart is a good medicine. Parang song yan, A cheerful heart is good medicine. Ay, tumanta pa. But a crushed spirit dries up the bones. Napakanta ba? Baka kasi mag-worship leader na the next generation. Nagpaparinig. Joke lang po. Ayun nga, sabi doon, no? Pag cheerful yung heart natin, magandang medicine siya. Good medicine. Ibig sabihin pala, kung meron kang nararamdamang hindi maganda, merong medicine. What? A cheerful heart. Merong medisina. Kaya pala sabi kanina ni Nani, may mga sakit-sakit ako. Pero nung dumating ako dito, nawala. Ay, kasi pala may medicine. A cheerful heart. Amen. Purihin ng Panginoon, ano? Ang ganda ng ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Example ko dito yung active and happy heart. Yung story to ni Paul. Diba si Paul, dami siyang pinagdaanan, many hardships. Anong nangyari sa kanya? Nakulong, beatings, hardship, prison, beatings, shipwreck, in a storm, and lashes. But he always spoke of joy. Laging joy yung sinasabi ni Paul dito. Ayan, purihin ng Panginoon. Ang dalangin ko rin po, na tayo ay magkaroon ng active and happy heart. Piliin natin maging cheerful. Piliin natin yung gamot. Huwag nating piliin yung kanina. Ano yung mga kanina? Yung mga toxic, yung mga pride, yung get rid of that. Piliin natin yung gamot, which is a cheerful heart, na nagmumula saan? Sa ating Panginoon. Amen? Ayan, and next naman po tayo. A receptive heart. Ayan, medyo mahaba po yan. Sabi po doon. 2 Chronicles chapter 34, verse 27. Because your heart was responsive and you humbled yourself before God when you heard what He spoke against this place and its people, and because you humbled yourself before me and tore your robes and wept in my presence, I have heard you, declares the Lord. Ano ba yung receptive heart? Di ba parang ayun yung nakikinig ka? Ayun yung nagre-response ka sa Panginoon. Ayun yung obedient ka sa Panginoon, receptive heart. Medyo malalim yung word para sa akin na receptive eh. Ayan, yun yung nag-o-obey ka sa Panginoon. Nakikinig ka sa Panginoon. Teachable, yun, teachable ka. Sabi dito sa example, yung parable of the sower who sows in the rocky ground, in the thorns and seed sown in the good soil. Yung sower na nag-throw siya ng mga bato, ay nag-throw siya ng mga seeds sa rocky ground. Tapos yung isa naman ay na-torn and the seed sown in the good soil. Merong napunta sa hindi magandang soil and may napunta sa magandang soil. Ayun, parang kung paano tayo mag-respond sa Panginoon. Makikita doon kung doon ka sa hindi magandang soil or sa magandang soil. Ayan, yung receptive heart. Medyo malalim siya and I encourage you na pag-aralan pa natin ang salita ng Panginoon kung ano ang receptive kasi iba-iba ang revelation. Parang yun yung message nung last week, I mean, nung napag-usapan namin ng nakaraan lang, kapag meron palang nagpipreach, kailangan na pag-aralan din natin siya pagdating ng bahay. Salamat sa buhay ng ating kapatid sa pag-remind, no? Hindi kasi pare-parehas ang revelation natin. May mas maganda pang revelasyon ng Panginoon pag binasa mo ulit yung mensahe. Kaya meron tayong mga cell group, ayan, naisingit. May mga cell group tayo na kapag dating ng midweek or kalagitnaan ng linggo, pinag-uusapan ulit natin kung ano yung topic natin ng Sunday. Kasi may magandang mensahe ng Sunday, napakaganda. Pero may mga maganda pa ulit na revelasyon ng Panginoon sa buhay ng bawat isa kapag nag-sharing tayo. Amen? Ayan, and next naman po, dito na tayo sa teachable. Parang receptive din siya kanina, no? Teachable and surrendered heart. Oh, I surrender. I remember yung last time, no? Ilang beses ko atang narinig yun, na we are all committed but not totally surrendered. So, iba talaga yung impact ng salitang yun na nakikita tayo, ay, si sis, napaka-committed niyan. Talaga, sa ministry, go na go yan. But the question is, kapag wala nang nakakakita, how committed are we?
Are we totally surrendered 100%? Or kapag nandito lang tayo sa harapan ng bawat isa? Kasi iba pa rin talaga yung surrender ka na nakikita ng tao, iba pa rin yung surrendered ka na Diyos lang ang nakakakita, ang nakakaalam. Sabi sa book of Luke chapter 8 verse 10. You have been given a teachable heart to perceive the secret, hidden mysteries of God's kingdom realm. But to those who don't have a listening heart, my words are, hindi ko siya mabasa, mereless stories. Even though they have eyes, they are blind to the true meaning of what I say. And even though they listen, they won't receive full revelation. Ayun daw pala. Kailangan natin maging teachable and surrendered heart. Kasi kung hindi mo talaga malalaman yung revelation ng Panginoon. Minsan kasi, aaminin ko na rin po, no? Minsan nagbabasa tayo ng Bible. Kasi gusto ko magbasa ng Bible, pero hindi ko siya naintindihan. So, wala kasing connection talaga. Hindi ka talaga nag-pray, hindi mo talaga dinisar. When you read the Bible, you have to desire it. You have to pray to the Holy Spirit na ituro sa iyo kung ano yung kahulugan ng salita sa Bible. Kasi kung hindi, para ka lang nagbasa and wala kang maiintindihan. Sabi doon, hindi mo maiintindihan yung revelation. You won't receive the full revelation. Wala ka talagang maiintindihan. Kapag hindi ka teachable, hindi surrendered yung heart mo. So, anong sabi? Kailangan natin maging teachable and surrendered heart. Amen? Kailangan natin i-prepare yung mga puso natin para mas maintindihan natin yung Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon ay napakalawak, napakalalim. Ang hirap pong intindihin. That's why siguro po ang dami nga talagang mga iba't ibang interpretations po ng Bible, no? There are people who don't believe that Jesus is 100% man, 100% God. There are some other, whatever that is. Iba't iba po ang paniniwala, no? But the only true is what is written in the Bible. Na ang ating Diyos sa langit, bumaba, nagkatawang tao, pinako sa krus para sa kaligtasan ng bawat isa. He is the way, the truth, and the life. Salamat po. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. Ano? At sa last part, may last part pa ba yun? Meron pa. Ngayon sa conclusion po natin, tapos na po. Sabi po dun sa Philippians chapter 4 verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ulitin po natin. Ramdamin po natin yung salita ng Panginoon. In Philippians chapter 4, verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ano po ulit yung mga dapat nating i-add sa ating mga heart, sa ating mga puso? Ano pong sabi doon? Humble heart. Ano po yung isa? Hindi yan. Get rid of this yan. Humble heart. Sige, hintayin natin. Add to heart. A humble heart. An empty and clean heart. Active and happy heart. Sabay-sabay po tayo. Receptive heart. Teachable and surrendered heart. Yan po ay add to heart. H-E-A-R-T. Purihin po ang ating Panginoon. Ano po, nang dalangin ko po sa bawat isa, maranasan natin kung ano yung dapat nating i-add sa ating mga puso. Remember this, mga kapatid. Sa paglabas natin dito, marami tayong iba't ibang makakasalamuha na ugali. May masungit, yung dating ako, char. May masungit, may toyoin ba yung sabi nila? Yung moody. Minsan okay siya, minsan hindi. Merong iba na friendly, merong iba na backstabber, hindi natin masabi. Marami-raming ugali na hindi natin mawari. But, our response will be our responsibility. Nakita niyo po yung mga icons na ginamit doon, no? Yung sa Inside Out siya na movie. Sino po dito nanood ng Inside Out? Ngayon ko lang naalala, yung mga characters na nandun na mga emotions, yung get rid of this.
Yung mga yan, di ba po? Nasa Inside Out siya. Honestly, hindi ko siya napanood. Pero ang dami kasing reviews na it's all about emotions. Iba't ibang uri ng emosyon. Kaya yan po yung mga ginamit ng characters. Ano po. And dun po sa movie, hindi ko man siya napanood, pero doon po ay, ang natutunan daw po ng mga nanood ay, you cannot control other people's emotions or personalities or attitude or characters. Hindi natin makokontrol yung ugali ng mga taong nakakasalamuhan natin. But, the good news is, we can control our own character, our own response, and our own emotions. We are in control of it because God is living in us. Amen? So, yung mga get rid of this, hindi yan welcome. Sinungitan ka, okay, hindi tayo babalik ng sungit. Ginawan ka ng masama, gagawan mo ba na masama? Vengeance is sa Lord, hindi sa atin. Sabi kanina, no, sa mensahe kaninang umaga, hindi tayo maghihigante. Ang Diyos na ang bahala. Ang gagawin lang natin, ipagdasal yung taong iyon. Tayo ay responsible sa ating emosyon, sa ating mga feelings. Kaya lagi natin itong pag-ingatan. Above all else, guard your heart. Tayo po'y manalangin. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Thank you, Lord, for your message, Panginoon. Salamat, Lord, sa napakagandang mensahe mo, Panginoon, sa reminder mo po sa amin, Panginoon, na aming pag-ingatan ang aming mga puso, Lord. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat araw, Panginoon, Lord, pakasamahan mo po kami, Panginoon. I-remind mo kami lagi, Panginoon, ng tamang response, Lord, sa mga taong makakasalamuhan namin, O Jesus. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, pagkat ito'y hindi madali, Panginoon. Kami tao lamang, Panginoon. May emosyon, may nararamdaman, Panginoon. But with your help, O Lord Jesus, makakaya namin, Panginoon, na mamuhay sa mundong ito with Christ-likeness, O Jesus. Lord, salamat po sa mensahe ngayong gabi, Panginoon. Patuloy na ang kapurihan, ang pagpapala, ang kaluwalhatian ay sa iyo lamang namin, Panginoon, ibinibigay, Panginoon. Wala kaming kukunin na kahit katiting, Panginoon, na kaluwalhatian dahil ito ay sa iyo lamang namin inaalay lahat, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na maranasan ka ng bawat isa, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na maranasan ang pagmamahal mo, Panginoon, ng bawat isang narito, Panginoon. Even yung mga nasa live stream, Panginoon, maranasan nila, Panginoon Jesus. Naming lahat, O Lord, ang inyong pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen.